Si Gary Valenciano ay dinala sa ospital sa gitna ng karamdaman sa concert. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Nagtatanghal ang singer na si Gary Valenciano sa harap ng mga fans sa kanyang concert sa Araneta Coliseum sa kabila ng pakikipaglaban sa sakit. Ibinunyag ng kanyang asawang si Angeli Pangilinan ang mga detalye ng kanyang kalagayan sa unang gabi ng kanyang Pure Energy One More Time concert. Gary Valenciano humanga sa dedikasyon ng SB19 sa Pure Energy One More Time rehearsals. Sinabi niya na ang kanyang kondisyon ni Valenciano ay naantala ang konserto, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa palabas kasama ang mga doktor na naka-standby sa backstage. Nakainom siya ng isang bagay at nagsuka ng maraming beses sa huling 2 oras. Hindi siya siguradong magagawa niya ang concert na ito. Nasa likod ng entablado ang mga doktor at mayroon siyang IV at sinabi niyang gusto niyang gawin ito. Ngunit kumanta na siya mula noong 6 na kanta, change the repertoire. Please continue to pray, ani pa ni Pangilinan. Hindi niya isiniwalat ang particular na sakit ni Valenciano. Mr. Pure Energy, mas maaga isiniwalat na siya ay mabubuhay ng may diabetes mula noong siya ay 14 na taong gulang. Ibinahagi ni Gary Valenciano kung paano niya pinapangasiwaan ang diabetes. Ang diabetes ay maaaring panglilinda sa lahat ng mga sakit. Minsan akala mo okay ka, ngunit may mga bagay ay maaaring mangyari sa loob mo kung hindi mo pinangangalagaan ang iyong sarili sa paraang nararapat. It was my fate that has kept me going up here. And I've been provided with a lot of things that I have been able to make things easier. Sabay turo sa mind and heart. And I see easier because it is isang hamon sa pangalagaan ang diabetes, aniya. Gayunpaman, nabigo si Valenciano na tapusin ang kanyang konsyerto. Sa kaligtaan na palabas, nagpa siya ang kanyang kupunan na dalhin ang mga awit sa ospital. Ayon kay Pangilinan, malubhang na-dehydrate ang kanyang mister matapos itong kumain o kumuha ng kung ano-anong naging dahilan na pagsusuka nito ng maraming beses. Siya ay nanghihinaan ng loob na gawin ang palabas, ngunit iginiit. Humigit kumulang 7 to 8 kanta ang ginawa niya at tinanong ang crowd kung okay lang sa kanya na tapusin ng maaga ang show. Kalaunan ay chinak ni Valenciano sa kanyang mga tagahanga na okay siya. Hey guys, gumaling na ako. Mabuti nag-aalaga sa akin. Don't worry, God bless. Mayroon ding mga aksidente bago ang konsyerto, sabi ng kanyang asawa, kahit na umapila siya para sa pananalangin. Kaya na Valenciano sa hindi pagsunod sa payapak ni Gary Valenciano. We have been very privileged. Ang aming accounting clerk ay nabali ang kanyang braso. Pagkatapos ang aming technical na director ay nabali rin ang kanyang braso. At ngayon ang pangunahing tao, nangyaring bumulong ang isang panalangin para sa kanya. Magagawa natin ang lahat ng bagay na napakalakas sa kanya sa pangalan ni Jesus. Gary Valenciano sa kung ano once a career has lasted this long. It often brings to mind this question, how long can this go on for? Said ni Gary Valenciano during his concert, Pure Energy One More Time. The thing is, may sagot ako at dumating ito sa paraang tanging ang Diyos lang ang nakapagbibigay. Marami ang nagtataka kung bakit may mga karera pa rin. Nagpasya si Gary na gawin ang kanyang huling solo major concert kahit na tinawag itong Pure Energy One Last Time. Nag-alala ang mga tagahanga na ito ay hudyat ng pagre-retiro ni Gary sa industriyang naging bahagi na kanyang mga nakalipas na 40 taon. Sa unang araw ng pag-uulit ng konsyerto na tinawag na Pure Energy One More Time na ginanap noong December 20, 2024, nilinaw ni Gary na hindi siya magre-retire. Let me take you back to November 14 and 15 of 2008. I was celebrating my 25th anniversary year at Araneta. The problem was wala akong boses noon. Para parehong gabi, nasa umaga ng second show, November 15, kailangan kong gisingin si Angeli. Sa halos walang boses na tinig ng magsalita ay sinabi ko, mahal, kailangan mo ipagdasal ako, wala na akong boses. Simula niya pa, when I remember dun sa prayer niya were the first few words. Kasi dun nagsimula ang kanyang boses, ay nagsimulang maglaho sa background para lamang itong ihatid ang pangitain ito. Ibinahagi ni Gary kung paano sa sandaling iyon nagkaroon siya ng pangitain kung saan nagkaroon siya ng espesyal na sandali kasama ang Diyos. Ngayon, ang isang bigay Diyos na pangitain ay karaniwang sinasagisa ng isang bagay na hinaharap ng magaganap. Well, mga kaibigan, ang hinaharap na iyon ay nagkakaroon kaya sa pangitain ito. Kaya nga, sa panginaing ito, nakita ko ang aking sarili na naglalakad sa gabi patungo sa direksyon ng Abu Tanaw at alam ko rin na hindi ako naglalakad mag-isa dahil maliwanag na pinagmumula ng liwanag sa gilid ng aking mga mata na bumalo sa akin ng labis na kapayapaan. Yung tipong lumampas sa lahat ng pagkakaintindi ko na walang alinlangan na ang Diyos ay madalas mong marinig na sinasabi ko. Sa kanyang pangitain, lumakad si Gary kasama ang banal na presensya. Salita, napahinto ako sa kinatatayuan ko. Pagkatapos ay narinig kong sabi niya, okay lang yan Gary. Okay lang na huminto at lumingon. At kaya lumingon ako sa likod. At alam mo kung anong nakita ko? Like playing suspended up in the air. It was the concert of the night before yung November 14. Then parang nagsimula na ang isang bagong araw. And I started walking again.
Maya-maya huminto siya sa paglalakad at muling narinig kong sinabi niyang, Gary, okay lang na huminto. Maaari kang huminto at tumingin sa likod ngayon. Kapag ginawa mo, gusto kong maglaan ka ng oras. Simula ng aking 25 taong gulang na karera habang nakatayo ako roon na mga sa tanawin. Narinig ko muli ang kanyang malambing na tinig na nagsasabi, masaya hindi ba? Alam mo talagang narinig niya ang puso ko ngayon na nagsasabi, at mamimiss ko ang isang ito. Lahat ng ito, ngunit pagkatapos ay sinabi niya, marami pa ngunit sa ganoong paraan, nakaturo sa abot-tanaw. Hindi lihim na matagal nang nakikipaglaban si Gary sa mga personal na issue sa kalusugan na kinabibilangan ng 45 taong gulang na pagkikibaka sa type 1 diabetes, hepatitis, tuberculosis at arthroscopic surgeries sa kanyang tuhod, isang heart bypass surgery, cancer sa bato, dengue fever, COVID-19 pneumonia at isang angioplasty ngayong 2024. Iyon pa man, kasama ang araw ng kanyang konsyerto, ipinagpapatuloy ni Gary na ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya gamit ang kanyang mga talento at ang kanyang plataforma upang bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng tulad ng palagi kong sinusubukan na gawin sa bawat pagganap na ibinibigay ko sa iyo sa nakalipas na 40 taon. Ang lahat ay sinadya upang ilipat ka dito mismo. This is how I wish I'd rather be, said B. Pagkatapos tumingin si Gary sa abot-tanaw at nakitang wala itong laman. Bahagi ng aking isip ang nagsasabi at wala doon ang Panginoon. Ang aking puso gayon pa man alam na alam niya kung ano ang nasa labas. Nakatayo siya sa labi ko at wala siyang balak na iwan ako. Maaaring hindi ito kasing ganda, Gary. Ito ay maging isang katuparan. Siguro mas fulfilling pa kaysa sa nakaraan. He didn't fold the arms length forward thus, so you want to go. Tumango lang ako at nasimulang maglakad sa abot-tanaw kasama niya. Sa putong ito nalaman ni Gary na habang siya ay maaaring malapit nang matapos ang isang bahagi ng kanyang paglalakbay, tinawag niya upang magtakda ng isa pang pakikipag sa palaran. Mga kaibigan, hindi natin kailangan maging madali. Bagay, ano pa ngayon sa panahon ito ng aking 60 years of birthday, ani pa. Pero may tumawag, isang nangunguna, isang masigla. Pangangailangan ito ay mas malalim na diwa ng pagbibigay liwanag, panghihikay at pagbibigay inspirasyon sa marami pa ngayon kaysa sa dati at hanggang tumibok ang pusong ito at kung gawin ito. Binahagi ni Gary Valenciano kung paano niya pinapangasiwaan ang diabetes. Ang diabetes ay maaaring panglilindang sa lahat ng mga sakit. Minsan akala mo okay ka, ngunit may mga bagay ay maaaring mangyari sa loob mo kung hindi mo pinangangalagaan ang iyong sarili sa paraang nararapat. It was my faith that has kept me going up here. I've been provided with a lot of things that I have been able to make things easier. Sabay turo sa mind and heart. And I see easier because it is ang hamon sa pangalagaan ang diabetes, aniya. Kayun pa man, nabigo si Valenciano na tapusin ang kanyang konsyerto. Sa kaligtaan na palabas, nagpa siya ang kanyang kupunan. Nadali ng mga awit sa ospital. Ayon kay Pangilinan, malubhang na dehydrate ang kanyang mister matapos itong kumain.